Tayo po ay nabibiyayaan ng napakarami ng Panginoon. Alam nyo, naisip ko yung salitang mapalad, pero hindi tayo mapalad eh. Tayo ay binigyan, voluntaryong binigyan ng Panginoon ng pag-aaral na masabi ko na ako ay isa sa mga nabigyan ng biyaya ng Panginoon dahil unang-una, yung 2 Samuel 7 na ating pag-uusapan ngayon, laking pasasalamat ko dahil napunta sa akin yung assignment na yun dahil isa siya sa pinakaunang deklarasyon ng Panginoon tungkol sa Panginoong Jesucristo. Pinakauna. At napakaraming bagay na ating malalaman dun sa pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos dahil yun yung kumbaga, dun nag-start yung ating gospel. Doon nag-start yun, hindi, ang sasabihin na sabi ng iba, hindi, Genesis eh, hindi, Deuteronomy, no. Doon, nalalaman natin na yun. Ngayon, ano siya, kung jump off point siya, sunod-sunod na ang pangako ng Diyos sa atin. Nangako ang Diyos kay David ng aral na to. Ibig sabihin, nag-share ng gospel ang Panginoon kay David through 2 Samuel 7. Yun. So, isipin nyo na lang na halimbawa na share sa inyo ng gospel. Diyos ang nagbigay kay David ng gospel. Napakapalad o nabiyayaan ng Panginoon si David dahil isipin mo, diretso yung hindi tao, hindi person to person, still yung mga representative ng Diyos sa ating kapatiran na mag-share sa atin ng gospel, ginamit ng Panginoon pa rin nangungusap. Pero ito, sipin nyo, face-to-face ka, direkta. Yun yung salita. Ngayon, pangalawang aklat ng Propetang Samuel, 7 kabanata, tayo muna ay magbalik-aral. Magbalik-aral tayo. Pero bago tayo magbalik-aral, tayo muna ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong umaga. Hindi po namin mailabas sa aming sa aming sarili kung paano kami magpupuri sa inyo dahil sobra-sobra po ang inyong pagbigay sa amin ng dahilan kung bakit dahil paano namin kayo papasalamatan doon sa itong mga salitang to na inyong pinangako sa amin at nakasagot sa aming mga katanungan, sa aming mga araw-araw na katanungan, suliranin at mga pagsubok. Ito po ang inyong ibigay sa amin ng pangako na kayo po ang magbibigay sa amin ng lunas kung ano po ang aming mga problema. Kaya, Panginoon, salamat po at ibigay niyo po sa amin ang inyong salita, ang inyong banal na espiritu, ang manguna sa amin at hindi po ang aming mga sariling palagay ang manguna, kundi po kayo ang magbigay sa amin ng sagot. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ngayon, karamihan sa paksa ng mga nasasabi dito ay patungkol sa hari at paghahari at kaharian. Una, ang kalumbayan dahil sa isang hari. Noong unang marinig ni David ang pagkamatay ng kanyang hari, si Saul, siya pa rin ang hero ni David at yung kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Nalungkot siya ng gusto. Kahit na ilang beses pinagtangka ang patayin ni Saul si David, nandun pa rin ang respeto ni David sa autoridad ni Saul. Nirespeto pa rin niya si Haring Saul. Ni isang beses, hindi nito pinag-isipang gumanti laban kay Saul. Pero eto siya ngayon nalulumbay para sa kanyang hari dahil namatay. Walang duda rin na natatangi ang pagkakaibigan ni David at ni Jonathan. Nang magapit ni David si Goliath at siya'y nanilbihan sa pag-aari ni Saul, sinabi sa 1 Samuel 18:1, naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonathan si David, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Best friends. Ang tawag ko nga dyan, itong sa kasalukuyang panahon, matatawag natin talagang sanggang dikit. Sanggang dikit sila sa kanilang pagkakaibigan. Nagluksa ng husto si David sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pangalawa, ipinadala ni Yahweh si David sa Hebron, sa Juda, na matanggap niya ang kanyang unang pampublikong pagpapahid ng langis o yung anointing bilang hari ng Israel. Nung si David ay bata pa, pinahira na siya ng langis ni Propetang Samuel sa bahay ng tatay niya. Ngunit ngayon ay pinahayag
at kinilala siya ng mga elders ng Juda bilang kanilang hari. So pangalawang beses na to, isipin mo, dami-dami ng langis na ginamit sa kanya, baka baldi-baldi yun. Kasi noon dati hindi yung basta magkukros lang ng langis eh, binubuhusan talaga. Ngayon isipin mo, baldi-balding langis yun, pwedeng, kasi kailangan for the spirit eh, oo, soak siya. Yun. Noon wala pang pagkakaisa ang kaharian. Ang Juda ay kumakatawan lamang sa south ng Israel, kung kaya't may kinakailangan pang tuparin si David upang pag-isahin ang lahat ng 12 tribo. Nandun, ang kumakalabang natitirang anak ni Saul, si Ishboset. Tatawag nga ng iba pang speakers, siya yung puwiset, di ba? Pero hindi siya, actually para siyang puwiset eh. Ang dating commander ng hukbo, si Abner, kasama yon. Sabi nung iba, tawag doon Abno, pero hindi. At naghahanda sa civil war sa pagitan ng hinirang na tagapagmana ni Saul at ng piniling hari ng Diyos. Sa munod na digmaan, sinabi sa 2 Samuel 3:1, ito sabi niya ha, iyon ang simula ng mahabang labanan sa pagitan ng mga matatapat na tauhan ni Saul at ni David. Pero lumakas ang grupo ni David. Pero ang kay Saul naman ay humina ng humina. Yan. Sipin niyo yung dami ng hukbo na yon, konti lang yung kay David, pero palakas ng palakas yon. Tinanggap na ni Abner, na si David na nga ang bagong hari. Nagkasundo na sila at nagkaisa na ang kaharian ng Israel ay para kay David. Ayan, nagkaisa na sila. Hopefully, dire-diretso na yan. Pangatlo, si David ay naging hari sa Juda at sa Timog sa loob ng 7 taon bago siya ginawang hari sa buong Israel. Again, pinahiran uli si David sa ikatlo at huling pagkakataon sa Hebron. Langis na naman, ipinahid na naman sa kanya. Pinatong na naman sa kanya sa pagkakataong ito ng mga kinatawan ng lahat na ng tribo, hindi lang yung 12. So ito na, lahat na to. Pagkatapos sinakop ni David ang Jerusalem. Ang Jerusalem, ang sentro, ang heartbeat ng Israel. Ngayon, ang orihinal na mga naninirahan sa lungsod, ang mga Jebuseo, mayayabang, matataas ang ilong. Iniisip na hindi maaaring makuha ni David ang mas mataas na lugar mula sa kanila. May pride sila, eto, bahay namin to eh. Yan. Hindi pwede sa amin yan. Dahil doon, nagalit si David. Nakitaan siya ng pagkamainitan ng ulo, lalo na nang mapagtanto niya na ang mabuting pangalan ng Diyos ay hinamak. Blasphemy sa kanya yon. Blasphemy. Dahil buong pagtitiwala na siya ang anointed ng Diyos at tinatag ng Diyos ang kanyang kaharian sa pamamagitan ni David ng kanyang paghahari. Sinakop niya ang lungsod. Ang Jerusalem ay naging nanatiling geographical heartbeat sa buhay ng mga Hudyo. Yan, patuloy na yon. Pangapat, nakompromiso ang hari. Tinipon ni David ang pinakamahusay na lalaki ng Israel, mga 30,000. Ito na yung posisyon. Ipapadala na ng mga Hudyo, itong mga ito sa posisyon na sinamahan ng mga may musicians pa. Meron silang posisyon, may musicians upang dalhin yung Ark of the Covenant sa Jerusalem. Dilipat na nila. Gayunpaman, habang ginagawa nila ang tama, ginagawa nila ito sa maling paraan. Yun yung last week kay Pastor Junior. Ang batas ni Moses ay nagtakda ng isang tiyak na protocol, yung way kung paano idadalin yung Ark of the Covenant. Pero mahigpit na pinapatupad to para sa paglipat ng Ark. Ngunit inisip ni David, nagbago na ang panahon. Modern times na tayo. Huwag na nating buhatin. Lagyan natin ng gulong. Ayan. Lagyan ng gulong. Ayan. Baka mamaya. Oo. Gusto pa nila, EV. Ayan. Kung tutusin, ito ay 1,000 milyang paglalakad paakyat. Kaya bakit pinapapasan pa ng mga pari ang kaban sa kanilang mga balikat kung maaari na nating ilagay ito sa magandang kariton? Yon. Kaya't nang bumangga ang kariton at inabot ng isang nagngangalang Uza ang arko sa pamamagitan ng kanyang kamay, nagalit ang Diyos. Pinatay siya. Hindi masaya si David, ngunit tinanggap niya ang pagkakamali. Na ang mga layunin ay hindi palaging nagbibigay katwiran sa mga pamamaraan. Pagkatapos ng 3 buwan, nang subukan muli ni David na ilakad ang prosesyon, hinigitan niya ng kanyang makakaya upang parangalan ang Diyos, naghain ng mga baka at tupa, nagpapiesta siya. So,
Tuwing anim na hakbang, kumakain sila, sumasayaw, tumutugtog ng musika at nagsasaya sa buong 9 milya hanggang sa ligtas na bumalik ang arko sa Jerusalem. Yan. So, celebration after celebration after celebration dahil nga pinagbubunyi ni David ang paglilipat ng arko sa Jerusalem. Ngayon, ang 2 Samuel 7, sinabi ko kanina, ay isa sa pinakamahalagang kabanata sa buong Biblia. Kaya napakapalad natin na tayo na nandito, na nakikinig dito, dahil ito ang jump-off point ng ating faith. Hindi mo mauunawaan ang natitirang bahagi ng Biblia hanggat hindi mo naintindihan ang ikapitong kabanata ng 2 Samuel. Hindi mo rin mauunawaan ang mga prophecies at ang mga propeta, hindi mo rin maintindihan ang tala ng Ebanghelyo, hindi mo maintindihan ang pag-aaral ng end times at kung ano ang kahulugan nito, hindi mo rin mauunawaan ng malinaw hanggat hindi mo naintindihan ang pangako ng Diyos kay Haring David. Tandaan natin, itutok natin ang ating mata at ating isipan, ating puso dun sa turo ng 2 Samuel 7. Pero nagsimula si Jesus Christ sa atin dito sa Pasko. Ang sabi, for unto us a child is born. Yun lagi natin naririnig pagka Pasko, di ba? Nakakatanggap tayo ng Christmas card, for unto us a child is born. Minsan sasabihin ko nga, paulit-ulit lang to, yung same person, same card. Baka mamaya 100 din niya, tapos napadala sa atin. Automatic. Yan. Nandun yun sa mga Christmas card. May kasunod pa yan, ha? Sabi dito. Englishin ko. Unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang dami, di ba? So sa pangkahalahatan, yun ang pinagtutuunan ng pansin at di natin inalam pa yung kasunod nun. Kasi may kasunod yan eh. Ang sabi nito, pagkatapos niyan, Tagalogin natin to, sabi, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David, patatatagin niya ito at paghaharian may katarungan at katuwiran. Ano yung word? Magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ang mga to. Mayroong isang prophecy patungkol sa paghahari, ang pangako, ang kaharian na binanggit sa kabanatang to. Ang trono ni Haring David at ang kawalang hanggan ng tronong yon, isang walang hanggang kaharian na isang nadarating na bibigyan ng mga katagang iyon. Wonderful Counselor, Prince of Peace, mangyayari, ano yon? Prophecy. Marinig din natin yon sa Revelations. So sip mo, nandito pa lang, nagsisimula pa lang tayo, nakikita natin yung mga mangyayari. Hindi lamang sa aklat ng Isaiah, kundi sa Jeremiah chapter 23, sinabi ng propeta, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh. Napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran, righteousness and justice. Pagdating natin sa Bagong Tipan, ano ang unang aklat sa Bagong Tipan? Bagong Tipan, New Testament. New Testament. Matthew, okay. Sa Matthew, kapag binuksan mo ang pinakaunang aklat ay Matthew, pinakaunang kabanata, siyempre chapter 1, pinakaunang talata, ito sabi, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Sinabi yon, Matthew 1:1. At pagkatapos, skip tayo. Pagdating noon, pinakadulo ng Bagong Tipan. Ano yung pinakadulo ng Bagong Tipan? Revelations. Okay. So, Revelation sa Tagalog, pahayag, chapter 22, 12 to 13 at 22:16. Sinabi, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Verse 13, ako ang Alpha at ang Omega, una at huli, ang simula at ang wakas. Simula at wakas, Mateo, Revelations. Verse 16, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipinahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang sabi, ugat at supling nino? Ni David. Ulit. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Maningning na bituin sa umaga. Hindi ito yung bituin walang ningning.
May ningning siya. Hindi ito Sharon. Lahat ng mga pagtukoy na ito ay kay Haring David. Bakit? Bakit? Dahil may pangakong paulit-ulit to. Itong katagang to, si Jesus nasa ugat ni David, si Jesus nasa lahi ni David. Bakit paulit-ulit? Dito sa Samuel 7, nagsimula ang lahat ng si David ay tumingin sa paligid. Nakita na ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng tagumpay. Hindi niya kinaila na kailangan niya ang Diyos. Kinakailangan niya ang Diyos. Nagkaroon ng isang patlang sa buhay niya na siya ay naging rebelde. Pero dumating yung araw na alam niya na hindi niya kaya sa mga desisyon niya ang mga nangyayari sa buhay niya. Ngayon, tinitingnan niya ang bahay na tinayo niya para sa kanyang sarili. Nagpatayo siya ng kondo. Meron, ng kondo. Tsaka marami siyang contractor. Yun. Ngayon, tumingin siya sa kaba ng Diyos. Nasa labas siya ngayon. Sabi niya ngayon, kakape muna ako. Ang ganda ng palasyo ko. Ganyan. Sabi niya, ay, ang arko ng Diyos, ba't nando doon? Parang may mali. Yan, sabi niya. Ngayon, eto ang sabi sa teksto natin. Babasahin natin. At sabi dito, si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko'y yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaba ng Diyos. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Tigil tayo dyan. Ito ang unang pagkakataon sa bandang nakasulatan na pinakilala sa atin yung karakter na si Nathan. Yan. Ang propeta. Propeta siya ay isang propeta na tatawagin propeta ng hukuman. Kasi nagtrabaho siya sa dynasty at sa court ni Haring David kaya napunta siya sa Justice Department. Justice Department yun. Naroon siya sa bahagi ng panahon ng paghahari ni Solomon. Nandoon siya nung nag-transition from David to Solomon, nandoon siya. Yun. At sana nandito pa tayo habang kung malalaman natin yun, depende kung kunin na tayo ng Diyos. Nung unang pumagitna ang Panginoon sa mga Israelita, ginawa niya ito sa tinatawag na Kaban ng Tipan o Ark of the Covenant. Ang kaban ay nakatayo sa isang tolda, isang tabernakulo, isang altar. Sa kalaunan, ang tabernakulo nilagay sa gitna ng bansa sa Shiloh. Natandaan natin yung 1 Samuel, di ba? Laging sinasabi yung Shiloh. Yun yung, doon sila nagpe-pray bago mabuntes yung nanay ni Samuel. Pagkaraan ng maraming taon, kinuha ng mga Israelita ang kaban sa toldang yon at binaba ito sa labanan. Naibihag ito ng mga Pilisteo, bumalik ito sa Israel, na maglaon, dinala ito ni David pabalik sa Gibeon, at kalaunan ay dinala ito pabalik sa Jerusalem sa isang tolda. So maraming pinagdaanan yung Ark of the Covenant. Namasyal siya na namasyal. Ang version natin, yung dating Biblia 1905, sinabi dito, baguhin natin yon. At sinabi ni Nathan sa hari, yumaon ka, gawin mo ang lahat sa iyong nasa puso, sapagkat ang Panginoon ay sumasayo. Ngayon, pag binabanggit yung puso kasi, alam naman natin yung puso natin, deceiving yan di ba? So, si Nathan, isang propeta. Binigyan niya si David ng pampatibay loob na gawin ang anumang nasa puso niya. Sabi niya, tell it to your heart. Sabi niya gano'n, let your heart's desire be, whatever it will be. Yan. Pero ang problema dito, mabuting ang payo yun, pero itatama ng Diyos ang payo ni Nathan. Kasi si Nathan, prophet siya Nagbibigay lang siya ng encouragement. Hindi ito prophecy. Encouragement. Ngayon, humanly encouragement to. Kasi hari niya to, kailangan namang sabihin niya, huwag mong gagawin yan. Baka mamaya papatay siya, di ba? So, ginagawa niya, ini-encourage niya. Hindi ko masabing kung sumisip-sip lang siya, pero ini-encourage niya, gawin mo kung ano yung nasa puso mo. Ang mahalagang punto na dapat nating malaman, ang mga propeta ay hindi palaging tama. Lalo na kung mga encouragement lang. Pero kung prophecy siya nang galing kay Yahweh, at sinabi yun, nagkaroon ng salita at
inulit pa ng Panginoon, yun ang salita ng Diyos. Kasi dito, mamaya pag-uusapan natin yun, kung magbibigay ka ng prophecy sa hinaharap o sa future, sabi ng Diyos, dapat maging 100% na tama yun. Sapagkat ang bulaang propeta, false prophets, ay may parusa. Ano yung parusa? Death. Kamatayan. Nang i-encourage lang yan, ang sinasabi niya, gawin mo lahat na nasa puso mo, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Ibig sabihin, your will. Is it God's will? Mamaya sagot natin yan. Ngunit, kailangan natin mag-ingat kapag hinihikayat natin ng isang tao na gumawa ng isang bagay. Narito ang punto, dapat tayo mag-ingat dahil maaaring hindi ito ang gusto ng Panginoon. Yan. Verse 4 tayo. Ngunit ng gabi ring yun, sinabi ni Yahweh kay Nathan, pumanta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Yan. Tigil tayo dyan. Kasi kung magpapatayo ka ng bahay, kumuha ka ng arkitekto, kumuha ka ng kontraktor, isang bahay para sa Panginoon to ha, hindi ito biro kasi paano mo ipapagawa ng bahay ang Diyos? Napaka-imposible kasi Diyos to eh. How do you manage that? Kasi kailangan ganito yung sukat niya, maganda ba yung materyales na gagamitin niya? Meron bang, ito bang mga, gumraduate ba ng architectural o ng engineering itong mga to? Kailangan the best to, di ba? Yan. Ngayon, ang punto ni Esteban sa bagong tipan, aklat ng mga gawa, kapag sinabi niya, sapagkat ang kataas-taasan ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay, gaya rin ng sinabi ng propeta, pagkatapos ay sinipi niya sa Isaiah chapter 66 verse 1. Ang sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, ang lahat ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Ang sa English ng tungtungan ay step stool. Diba? Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? Anong klase ito? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Kasi siya ang gumawa ng universe eh. Paano natin ipagkakasya ang Panginoon sa isang kahon? Diba? Anong uri ng bahay ang maaari mo tayo para sa isang sumasakop sa sandaigdigan na siyang lumikha nitong lahat ng ito? Tuloy natin sa verse 6. Mula nang ilabas ko sa Ehipto, ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang pinuno tungkol sa tahanang Cedar na dapat kong tirhan. Isip lang ni David yon yung Cedar. Yung cedar na yon, yung material. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabi ng Diyos, hindi ako humingi ng templo o memorial na itatayo. Naisalba ko kayo sa mga pagsubok na ako ay nasa tabernakulo o nasa templo. Tandaan natin, walang nakatayong bahay pero naisalba ng Panginoon, naisave ng Panginoon ang Israelita sa lahat ng pagsubok. At napatunayan ng Diyos yun, kahit hindi mo ako lagyan ng bahay. Hindi mo kailangan lagyan sa bahay dahil ako ang may-ari ng bahay. I own the house. Verse 8. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh, kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako kung saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Napakagandang pangako yan, no? Kasama mo ako lagi. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan kong Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang taong maratahas na aalipin sa kanila tulad noong una, verse 11, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo, bukod dito akong si Yahweh ay magsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Tigil tayo dyan. Ang pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako ay kasama nila, nagtakda ako ng isang lugar para sa kanila. Ako ang nagtakda at ito ay isang lugar kung saan sila hindi guguluhin ng sino man. Ngayon, ang huling maliit na bahagi ng verse 10, kung titignan niyo ron, sabi dito, wala nang gagambala sa kanila roon, walang taong maratahas na aalipin sa kanila tulad nung una. Masasabi natin na iyon ay hindi pa nangyayari. Kasi, historically, wala pang panahon na ang mga lupang sinakop ng Israel
yung kanilang kinaroroonan kung saan man sila ngayon, na hindi sila ginambala. Every day yun lang, ang laging news, binomba ang Israel, kinalaban ng Israel. Lahat ng bansa ay merong interest sa bansang Israel. Bakit? Diba? Dahil alam nila ito ang mamumuno dun sa huli. Yun na lang, lahat mawawala, Israel lang ang maiiwan. Kaya lahat ang tingin ay Israel. Ngayon, habang sinusundan nila itong pag-uusap ng Diyos at ni Nathan na mapupunta kay David, sabi ni David, gusto kong magtayo ng bahay. Sabi ni David. Sabi ni Nathan, sige, follow your heart. You follow your heart. Sabi ng Diyos, nagkakamali ka. Una sa lahat, hindi ako humingi ng bahay. Hindi ako humingi ng kahon. Pangalawa sa lahat, ipagtatayo ko si David ng isang bahay at magkakaroon ng isang binhi, isang inapo, mga inapo galing sa kanya, yung kanyang lahi. Sa buong kasaysayan ng lumang tipan, may pag-asa na nagsisimulang lumabas at magiging obvious yon habang tumatagal ang mga dekada. Nagsimula yon parang pahapyaw lang eh. Hanggang sa dumating ang bagong tipan, nagiging obvious na merong king to be born out of a manger. Diba? Hanggang sa dumating na yon. Ito yung jump-off point nga. Ngayon, ang pag-asang ito, ang hope natin, ang maghahatid ng kaligtasan sa sanlibutan. Kaya, yung promise na to, sa 2 Samuel 7, yun na. Meron nang magliligtas sa atin. Verse 12. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Ang gusto ni David, magtayo ng templo. Magtatayo ba si David ng templo? Hindi. Sino magtatayo ng templo? Si Solomon. Ngayon, si Solomon, yung templo na yun, not necessarily para sa Diyos yun eh. Pinatayo niya yun. Pero merong isang ibig sabihin, yung pagtatayo ng bahay. May ibang ibig sabihin yung House of David na pinatayo. Ngayon, ang kanyang anak ay magtatayo ng templo, kaya hindi nagawa ni David ang gusto niyang gawin, kaya isinara ng Diyos ang pinto sa isang bagay na talagang pangarap ng puso ni David. Narinig niya siguro yung kasabihang, when God closes the door, He opens a window. Mali daw yun. Itama natin yan. Tagalog, kapag sinara ng Diyos ang isang pinto, binubuksan niya ang isang buong bahay. Ganon ang Diyos. Hindi window lang. Isang buong bahay ang bubuksan niya para sa Kanya, para sa mga tauhan niya. Ang bagay na sinasabi niya ay isang royal house, isang dynasty, isang legacy. Hindi yung physical house. The house of God is His legacy. Yung ating pananampalataya. That's the house of God. Verse 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak, kung siya'y magkasala at parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Yung verse 14 pertaining to Solomon. Yung verse 13 pertaining to David. Okay? Gusto ko lang malaman yung difference nun. Verse 15. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad na nangyari kay Saul. Verse 16, magiging matatag ang iyong sambahayan at ang inyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Verse 17, sinalaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. So, confirmation na ang Diyos merong gustong sabihin kay David dahil nalaman niya may mali dun sa sinasabi ni Nathan na advice. Follow your heart. Okay yan. Pero hindi mali. Diba? Sinasabi ng mga biblical scholars na ito ang tawagin yung Davidic covenant. Nagkaroon ng covenant ang Diyos kay David. Nagkaroon ng pagkakasunduan ng Panginoon at si David. Ang unang covenant, nagkaroon siya ng anak, si Solomon, anak niya kay Bathsheba. Yon. Pangalawa, yung dynasty. Pinangako rin ng Diyos sa kanya ang isang dynasty, isang trono, isang kaharian, at isa na walang hanggan, walang katapusan. Mamumuno siya ng matagal at ang kanyang lahi ay magtatalaga ng kaharian hanggang sa paghahari ni Jesus after. Dun sa Revelation, makikita natin yan. Verse 18, medyo pa, yung mga babasahin natin, may mga lalagpasan ako, merong mga umuulit lang, pero ito yung verse 18.
Nang magkagayoy, ang haring si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon. At kanyang sinabi, "Sino ako, O Panginoong Diyos, at ano ang aking sambahayan na ako'y iyong dinala sa ganyang kalayo?" Nakaka-overwhelm kasi binigyan mo ko ito. Sino ba ako para bigyan mo ko ng ganito? Who am I? Di ba? Nabigla siya nang marinig ang pangako niya na nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng prophet na si Nathan. Ito ay isang uri ng pagpapaalala sa atin sa 1 John chapter 3 verse 1. Sabi dito sa S&D version o Salita ng Diyos version, narito kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan ay sapagkat hindi tayo nakakilala sa Kanya. Ngayon, ang mga tao na nakapaligid sa atin, hindi alam kung ano yung sinasabi natin kasi hindi nila alam ang Panginoon. So, tayo na nakakilala sa Panginoon, kung ano yung sinasabi natin, ito yung nagko-communicate sa Diyos eh. Pero yung mga nakapaligid sa atin ng mga non-believers na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi nila maintindihan kahit anong ulit na sabihin natin, parang tayo naglalagay ng perla sa babuyan. Okay? Hanggang sa dumating yung panahon na pagka napagdasal natin sila at buksan ng Panginoon ang mga isipan nila at puso nila, doon pa lang nila malalaman kung ano yung sinasabi natin. Kaya hindi natin alam kung halimbawa minsan nagpipray tayo at nag-share tayo, sabihin na, "Naku Diyos, parang hindi yata ako effective na speaker, hindi yata ako effective na nag-share ng gospel." Hindi pa panahon. Dahil may panahon para sa kanila. Yun. At tayo naman, huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil habang tumatagal tayo ay pinapatalas ng Panginoon sa ating mga skills. Dahil iyon ang gagamit ng Panginoon, hindi lang sa maliliit na mga bagay at sa malalaking bagay. Kaya dapat natin huwag tayong titigil kasi yung mga pagsubok na yun yung nagpapatibay sa atin para pagdating ng panahon na kailangan niya tayo at dumating yung panahon na yung person o people na yon na ating pagsisharean, sila ang tatanggap sa Diyos. Amen tayo doon? Amen. Okay. So 2 Samuel 7:18-29. Hindi lamang kilala bilang panalangin ni Haring David to. Ito ay kilala bilang panalangin ng pasasalamat ni David. Sa mga talatang ito, buong pagpapakumpanyang humility again, niyang pinasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan. Ang panalangin ito ay nagpapakita kung paano lumago ang pananaw ni David sa Diyos sa halip na ang kanyang sariling kakayanan. Ang puso ni David ay makikita sa panalangin. Pinupuri niya ang Diyos at sinasabi sa Diyos kung gaano kahanga-hanga at makapangyarihan ang Diyos. Yung hindi mo minsan masabi kung paano tayo magpuri sa Panginoon dahil it's beyond words. It's beyond words yung power ng Panginoon. Nakikita natin sa talatang to ang isang malinaw na halimbawa ng katotohanan na ito ay nakasentro sa Diyos si David. Wala siyang ibang nakikita. Diyos lamang nakikita niya, yung communication niya sa Diyos. Sa kabila ng hindi niya nakuha ang lahat ng gusto niya, pinuri pa rin ng David si Diyos, ang Diyos. Babasahin ko yung ilang piling verses dito. Verse 20. Sa verse 20. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo, sapagkat iyong kilala ang iyong lingkod, O Panginoong Diyos. Verse 21, dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaan ito upang iyong ipakilala sa inyong lingkod. Kaya't ikaw ay dakila, O Panginoong Diyos, sapagkat walang kagaya mo. There's nothing like you. There's nobody like you. Yan. So verse 25 tayo. At ngayon, O Panginoon Diyos, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbahayan, iyong pagtibayin nawa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong salita. Sinasabi niya na, gawin mo kung ano yun sinasabi mo, maghihintay ako sa iyo. Bigyan ko ng focus yung verse 27, mag-jump na tayo doon. Sabi dito, sapagkat ikaw, O Panginoon, ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kaya't nasumpungan ng iyong lingkod sa kanyang puso na idalangin ang panalangin ito sa iyo. Wala tayong, ayokong sabihin yung salitang karapatan. Wala tayong karapatan na pangunahan ng Diyos dun sa balak natin at kung ano yung balak ng Panginoon.
ang Diyos ang magpapatayo ng bahay sa atin. Kasi minsan, yung ating mga desisyon na maganda to, exciting to, masarap ang pakiramdam. Pero ano ang nagkasalita doon? Yung puso natin. At yung puso natin ay yung makalupang paghahangad, hindi yung makalangit na pag-iisip. Kaya minsan, ano ang mahalaga? Yung bahay o yung pananampalataya? Kasi pag nakita ng Diyos na baka mamaya ang pag-iisip natin dun sa administrasyon ng isang bahay, at imbes na pag-aayos sa paglago natin sa espiritu, maling paghahangad yun, maling pagdidesisyon. Mas mahalaga sa Panginoon yung ating pang-espiritual na paglago, hindi dun sa paggawa ng kung ano maganda sa mata natin. Natapos ang kabanata sa isang dakila at taos-pusong panalangin at pagpupuri at pasasalamat. Dapat nating bigyan ng pagkakataon, ng oras, na ang Diyos ay mangusap bago tayo mag-isip kung ano ang ating gagawin sa susunod. Kasi baka mamaya, yung mga next step na yon, yun yung magiging burden. Binigyan sa atin ng Panginoon, binigyan tayo ng isip ng Panginoon sa ibabaw ng puso natin para itong unahin bago ito unahin. Alam natin very deceiving ito eh. Diba? Paano tayo mananalangin at mailalapat ang Panginoon, ang panalangin natin sa Panginoon sa buhay ni David? Ngayon, ito yung magiging sabihin ko, blueprint. Ang panalangin ni David ay angkop sa ating buhay ngayon. Maaaring di tayo mga hari sa mga bansa, ngunit tinakda tayong ng Diyos bilang mga hari at reyna sa ating mga sariling tahanan. Meron tayong mga kaibigan, pamilya, komunidad sa simbahan na nagmamalasakit sa atin. Natugunan na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan at patuloy na sinusulat pa rin ng Diyos ang kwento ng buhay natin. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Yung kwento to mula sa ating pagising sa umaga na may hininga tayo sa baga natin. Nagpapasalamat tayo dahil nung ginising niya tayo. Ang totoo niyan, nagising ako. Ang huling recall ko dun sa dream ko kasi I've been resting with God last night. Yung isang recall ko na pinakahuli, ayoko magbanggit ng pangalan pero sabihin ko na rin, napanaginipan ko si Pastor Jun kagabi. Yun yung huling-huli kong recall. At sabi niya sa akin ganito, huwag mong baliktarin yung camera. May camera daw siya mahabang ganyan, tapos nakaharap sa akin ganyan. Sabi niya, magti-teach ka ngayon. Sabi ko, nasa ng simbahan? Meron lang isang bubong na ganyan, tapos meron mga tao. Hindi marami, may mga tao. Sabi yun, ikaw magtuturo, 2 Samuel 7. Sabi niya ganyan, ito ang simbahan. Isang bubong, may camera, nakaupo yung mga tao. Sabi ng Pastor Jun, magtuturo ka, 2 Samuel 7. At nagising na ako noon, 3:50 a.m. So, yung pinagdasal ko kagabi na sana yung mga usapang Diyos sa akin na ano yung posibleng maging mensahe nun sa akin at kung ano paano ko siya sasabihin sa inyo. At hindi ko alam na si Tina pala, pinagpe-pray niya na sana na makita ko sa dream ko yung kung ano yung pwede kong self-realization of what we can talk about this morning. Kasi nagbabago yun. Totoo, sinasabi ni Pastor Jun eh. Nasa, Cardenas Bible School ako eh. Nagbabago hanggang sa mangusap sa iyo ang Diyos at the last minute bago ka magsalita. Ngayon, bumalik tayo kay David. Mula sa panalangin ni David, matututuhan natin kung paano magpuri at magtiwala sa Diyos. Binuksan ni David ang kanyang mga panalangin ng may pagpuri at pasasalamat. Lagi tayong ganyan. Wag nating isipin lagi yung problema natin. Every little thing has to be a praise and worship to our God. Kasi hindi mangyayari yung gusto nating mangyari. Kung ang gusto ng Diyos, hanggat pinapakita ng Diyos yung ang will niya sa iyo, dapat ka magpasalamat kasi pinapakita niya. Dahil kung nabubulag ka sa sinasabi ng Diyos, baka nakakalimot ka sa Kanya.
Kaya dapat patuloy nating isik, hanapin kung ano yung will ng Panginoon sa atin. Diba? Inilalagay niya ang Diyos sa gitna sa halip ng kanyang sarili nang ibukan niya ang kanyang bibig sa mga salitang, "Sino ako, O Panginoong Diyos, at ano ang aking sambahayan na ako'y iyong dinala sa ganitong kalayo? Dinala mo ko dito. Why do I deserve this?" Diba? Marami sa mga nakakakilala natin, nung dumating kami dito, gusto ko magsimba. Iyon lang gusto ko magsimba. Pero ang tanong ko, meron ba kayong praise and worship? Meron ba kayong Sunday school? Maganda ba? May aircon ba kayo? Meron ba yung pakain pag after nung ano? So, ang naiisip ko, yung makukuha ko for my convenience. Pero ang gusto ng Diyos sa akin? Di ba? All those years, kahit nung nasa Pilipinas pa kami, kailangan sa GCF kami, CCF kami, dahil maganda naka-aircon eh. Yung ibang mga simbahan, bubong lang, tsaka electric fan, tsaka kanya-kanyang dala na upuan. Ayoko doon. Diba? Gusto ko naka-aircon. Tsaka pagdating doon, meron pang usher. Diba? Minsan yung usher, may program, tapos minsan may candy pa. Diba? O yun. So, yung gusto ng Diyos sa atin. Dumating yung panahon, kailangan pa magkaroon pa ng pandemic, kailangan pantawagan ako ni Jesus para makita kung ano yung will ng Panginoon dun sa ating pagsisilbi sa simbahan. Hindi yung bubong, hindi yung kahon, yung tao, yung kaluluwa. Yun ang unang-una, kasi kung ang isipin lagi natin yung kahon, yung bahay, hindi tayo lalago. Ang mangyayari, nakatuon tayo dun sa kung ano yung maganda sa mata natin. Pero yung mata ng puso natin at ang isip natin, hindi yun, di ba? Eto, pag-aralan natin maigi to. Datapot sinabi sa Genesis 3:15 na dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Sa Deuteronomy 18:15-19, nagsalita rin si Moses tungkol sa isang propetang katulad niya na darating at ang mga salita ay diringgin, marahil meron pang iba. Lahat ito ay naglalarawan ng tagumpay laban sa kasamaan sa pamamagitan ng isang tiyak na inapo ng magiging Mesaya. Ulit, sa 2 Samuel 7, malino na nanggaling kay Yahweh ang sinalitang pinangako na merong manggagaling sa lahi ni David na magiging tagapagligtas. Kung titignan nyo, yung diagram na yan, isipin nyo, mahigit kumulang 3,000 taon, iniisip na tayo ng Diyos. Mahigit kumulang 3,000 taon, sinasabi na hindi kaya ni Jehovah na iligtas niya yung sarili niya. Kaya papadala ko to. Inisip na niya yon. Bago pa. Kaya sabi ko sa inyo, 2 Samuel 7, ulit-ulitin ko to, yun yung jump off point hanggang sa dumating yung araw na yon. Ngayon, kinikilabutan ako kanina umaga kasi hindi ito kasama dun sa inaaral ko, pero bumalik tayo dun sa simbahan kasi karamihan dun, ang isip nila, na-save na ako, pupunta na ako sa langit, and then at their comfort, dun sa aircon, at nakikinig sa salita ng Diyos, dun sa pastor, at tayo naman, at sila naman, wala nang gagawin after nun. After nun Sunday, Monday, balik sa dating ugali, anong mangyayari? Nagsilbi ba siya sa Panginoon? Siya ba ay nagkaroon ng fruit of the Holy Spirit? Nawawala. Ang oras niya sa Diyos ay Sunday lamang. Ngayon, eto Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay diringgin, di ba? 7:21. Again, ayokong mag-isip ng numerology. Matthew 7:14, sinasabi, ngunit makipot ang daan ng pintuan at makitid ang daan papunta sa bahay. Okay, so, may mga videos na lumabas nung nagkaroon ng earthquake sa Davao. At narinig ko yung mga tao, Jesus, Jesus, ano nangyayari sa amin? David, Lord, ano nangyayari sa amin? Diba? Iligtas mo kami. Pero prior to that, what are they doing with their lives? Are they calling God? Are they praying to God? Ngayon, kailangan ba bang magkaroon ng sakuna at problema bago ka tumawag sa Panginoon?
Di ba? Hindi ba huli na ang lahat? Ngayon, hindi kakaiba to. Kasi 2 Samuel 7, Matthew 7, 7:21 divisible by 3, 7, 7:14 divisible by 2, 7 again. So hindi ko maisip, ayokong iniiwas ko sa numerology, pero still, kinikilabutan dahil just this morning, ko lang sinulat yung mga verses na yon. So, sinasabi ko lang sa inyo na ang buhay ay napakabilis. Marahil sa atin, akala natin matagal to, pero iba ang oras ng Panginoon. Iba ang oras niya. Makikita natin na sa kanyang panalangin si David na hindi siya dapat mag-alala dahil nagtiwala siya sa Diyos. Hindi tayo kailangan mag-worry. Gaano kadalas na tayo magtitiwala na gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ating kabubuti? Kahit na ang buhay ni David ay puno ng mga bagay na nagdulot ng pag-alala at dalamhati, sinadya niyang tumingala sa pasasalamat sa Diyos. Hinihiling niya sa Panginoon na pagpalain at patnubayan at bigay ang kanyang kaloob. Yung will ng Panginoon. Ano pa ang hihilingin natin? Kung binigay ng Diyos, nandito tayo, na lumago tayo at patuloy na pinapalago ng Diyos, na wala tayong ginagawa, at ibibigay ng Diyos yung hindi natin hinihiling dahil yun yung kailangan natin. Ba't kailangan natin gumawa ng susunod na hakbang kung tayo ay binibigyan ng Panginoon dun sa ating pagsisilbi sa ngayon? Ang Matthew 6:31-33 ay nagpapaalala sa atin, kaya nga huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin. Ang mga bagay na ito ay mangingibabaw sa pag-iisip ng mga hindi naniniwala. Ngunit alam ng Ama sa langit ang lahat ng ating pangangailangan. Alam niya kung ano yung kailangan natin. Kung kailangan niya tayong ilagay sa mas magandang kahon, gagawin niya na hindi tayo gagawa ng hakbang. At muli tayong pinaalahanan sa Philippians 4:19. Sabi dito, ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ano mang iyong pinagdadaanan, ang panalangin ng pasasalamat ni David ay isang magandang panimula. Kaya't ang pag-aalala, pag-aalinlangan o ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ay nagsimulang mag-udyok sa atin. Maaari natin gamitin ang panalangin ni David. Yun ang ating blueprint. Bilang isang paraan upang labanan ng takot. Maaari tayo magtiwala ng ating makapangyarihang Diyos ang may akda pa rin ng ating buhay at gagamitin ng kanyang mga plano para sa ating ikakabuti. Tayo ba'y naniniwala na siya ang bahala sa atin? Tayo ba'y naniniwala na kung ano man yung hakbang natin ay yung kaloob niya ang dapat natin isipin? Dahil kung hindi natin gagawin yun, tayo ay lumalabas sa will ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, kayo po ang nagbigay sa amin ng talinong to, ng mga salitang to. Hindi po para kami madapa, hindi po kami para magkamali, kundi po para maitama kung ano yung mali. Katulad po ng inyong ginawa kay Propetang Nathan, tinama niyo po siya at sinabi niyo sa kanya, para kay David na ito ang kanyang dapat gawin at hindi siya dapat mag-alala dahil kayo, Diyos, ang bahala. Katulad nung kung ano yung pangako niya sa kanya, sa loob ng mahigit kumulang 3,000 taon, kayo rin po ang nagbibigay, nagtutuso sa amin ng aming pangailangan sa araw-araw. Hindi po namin kayang ilabas sa salita ang pasasalamat namin, pagpupulis niyo dahil hindi pa po na isusulat yung salita para i-describe po kayo kasi napakarami po ng inyong ginawa sa amin na hindi po namin mailarawan. Kayo lang po, Panginoon, ang nagtutuso sa amin, yung nagbibigay ng hininga namin sa tuwing umaga. At hari nawa po, Panginoon, na kayo po ang magpatuloy na sumulat ng buhay namin. Hindi po lagi kaming tatamahan, kundi po kami ay susunod at magiging masunurin sa inyong kaloob. Alam po namin, Panginoon, ang inyong kaloob sa bawat hakbang namin. Hindi po kung ano yung gusto namin, kundi po kung ano yung maganda sa isip namin, sa mata namin, kundi po kung ano yung tama sa inyong palagay. Hindi po namin kayang tumuloy sa aming buhay kung wala kayo.
Kaya po, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin sa umagang ito, na sana po ito pong aming pinag-uusapan niya ay makarating doon sa mga tao na kailangan ng gantong mensahe na kayo ang Diyos na nagligtas, na nag-isip sa amin na kayo ang magliligtas, ang inyong anak na si Jesus, ang inyong tagapagligtas, at ang banal na Espiritu ang magpapatuloy na magbigay sa amin ng paglago ng may pananalig sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.